What is up, Fish Fam, and welcome back to our channel. So for today, we'll have a feeder review and we are going to talk about dubia roaches. So dito tayo ay bumili ng bagong set ng dubias para sa ating mga leopard geckos. So after ko siyang ma-receive, ayan, I always make sure to count yung mga dubias that should be the same as the number or the number of heads declared by the seller. Hindi naman sa wala akong tiwala guys, pero syempre, just to make sure na lahat ay patas, make sure to count yung mga EPs na pinadala sa atin. So I have here 25 pieces ng male and 80 pieces ng female. So kaya ako siya nagustuhan nung nakita ko yung post ng seller because it's close sa ratio ng male to female. So at least 1 male to 4 females guys. So malapit siya doon sa ganong ratio. So talaga nagustuhan ko yung deal na to. At the same time, this also includes nymph or mga juvie size na mga dubia. So ayan, saktong-sakto naman guys ang number of heads na pinadala ng ating seller. So again, shout out sa iyo bro. Hindi ko lang sure kung meron pa siyang stock guys, pero I'll still put here yung kanyang Facebook. Pwede siyang i-chat. And I will also include yung link niya sa ating description. And here, ito yung isa talaga sa mga nagustuhan ko. When you say about sub-adult or juvie size na dubia, usually ang mga ginagawa ng mga ibang seller is mga half inch to 1 inch, over an inch na size ng mga dubia guys. Ito, ang declare niya is 100 pieces, pero itong pagkabilang ko is around 109 to 110 kasi may nasamang isang nymph, mga siguro mga quarter inch, ganyan. And dito, ito ng ating mga juvie size. Plano ko siya guys, gawing mga feeders para hindi ko magambala. Ayan, hindi natin mag-stress yung mga breeders natin, which I also will put on a separate bin. Para yun nga, iwas bukas ng ating bin for dubia. And here, ito ang bin ng ating mga breeders. So meron ako guys existing na mga dubias. I had to swap some of these or some of my breeders before sa isang feeder keeper talaga. Ayan, so big shout out kay JD's Pets. So siya po yung taga Tanza, Cavite. Talagang nagbebenta siya guys ng mga feeders. So baka kung kayo malapit sa Tanza, ilalagay ko guys ang kanyang Facebook mamaya sa description and PM nyo siya. Malay nyo, mayroon pa siyang mga like dubias or mga mealworm or superworm para sa inyong mga alaga. And hopefully soon, baka meron na yung chance na ma-visit siya sa kanyang barracks para makita ninyo kung gaano kadami ang kanyang feeders. Alright. And balik tayo guys sa ating breeder tub. So ito nga ang ating mga breeders na nilalagay na sa ating tub. And if you notice, ayan no, yung ating mga egg trays ay nakatayo para if ever may tae, ito ay malalaglag lang sa bottom part ng ating tub or ating bin. Ayan. So also, I put parang karton dun sa pagitan ng ating mga egg tray. Ayan, if you notice, may mga karton tayo dyan nilagay. Ang purpose niyan ay para hindi magdikit yung dalawang egg tray. Kasi pag magdikit yan, ayan, mas magiging ano sila, mas maipit, siguro ganyan. At the same time, mas organized tong ganito for me. And also, and na-maximize ko yung number ng egg trays natin. Kasi medyo mahal din. Di ba? So dito guys, just for everyone's sake, no? So malamang may mga bago sa atin sa dubia or dubia keeping. So si-share ko na din to. So, ito yung mga breeder natin. So, itong maliit na pakpak na to, ang mataba na to, ay ang ating female. Ayan. So, unlike other ipis, lalo sa ipis bahay, no? Itong ating male, guys, though may pakpak siya, pero hindi siya nalipad. Promise, hindi siya nalipad na parang paro-paro lang. So, yung kanyang pakpak is used to glide if ever na malalaglag siya sa mataas na lugar. And then, ito ang ating mga juvie size.
nymph na mga dubias. Ito, this is over an inch. Ayan. Ito namang isa, parang 1 inch ata to. And then ito, half inch tong isang to, guys. Meron din dito parang few days old nymph. So, etong magiging tub or bin ng ating mga breeder. So, again, I have here a breeder tub or bin para hindi tayo bukas sara ng ating breeder tub na mga dubias. Iwas stress, iwas hassle. And ngayon, I am feeding them yung pellet galing sa mga poultry supply, chick booster ang tawag doon. And then, for water source, I am putting here sayote. So, you can put several other options like carrots, mga prutas, apple, ganyan. Malunggay, ganyan guys. Best yan para sa akin talaga. So, if ever maglagay kayo mga prutas, check nyo lang para maiwasan mag-moist. Ayan, kasi kailaban natin pag moist guys kasi dyan nagsisimula ang mga ant attack. Ayan. So, ito na yung mga magiging feeder talaga natin. Dito tayo kukuha ng ipapakain sa ating mga leopard geckos. Ayan, kasi medyo dumadami na ang mga geckos natin at paubos na ang ating mga feeders. So, ayan. So, I have to make sure na meron tayong enough to feed our geckos, no? Kasi medyo, yun nga, we are also preparing for the next breeding season. Alright, so ito again ang ating feeder tub ng ating mga dubias. Perfect yung size na yan para anytime pwede tayong kumuha ng mga feeders. And then guys, ito ang ating setup ng ating mga tub, no? So, yung tub sa pinakababa ang ating breeder tub. Ayan. So, again, bawasan natin tingnan yung mga yan. And then, ito again ang ating feeder tub. And then beside it guys, ang ating tub for our lobster roach. So it's another species of cockroach, no? Pero I will have a different video for that soon kasi medyo they're settling down pa since bagong bili pa nga sila. Alright. So hopefully ito ay mapadami rin natin talaga soon kasi they are prolific breeders based ating research. Alright guys, so thank you again for joining me sa video natin today. This is Jay from the Holy Gill Mini Yard. See you on our next video.